Ayan, Merry Christmas mga boss. Pasko na, Noche Buena na, wala pa ring nakukulong. Hanep na yan. Nasaan na yung pinagyayabang ni PBBM? Ano ba naman yan? O, sige, antayin lang muna natin yung mga kamanggagawa natin na nagse-celebrate ng Pasko ngayon. Nagno-Noche Buena, magandang gabi, mga bossing. Yan. Noche Buena na, wala pa rin nakukulong. Ano ba naman yan? Nasaan na yung niyayabang ni PBBM? Di ba sabi ni PBBM, walang magme-Merry Christmas dito sa mga politiko na nasangkot sa flood control anomaly. Sa flood control scandal. PBBM, ano na? Noche Buena na, wala pa rin yung mga pinagyayabang mo na makukulong. Merry Christmas mga boss. Merry Christmas po sa inyo. Sa mga manggagawa, sa mga ordinaryong Pilipino, na kayo po ang dahilan bakit tumatakbo ang bansa natin. Nabubuhay po ang bansa natin dahil sa pagod, pawis, dugo ng mga manggagawa. Pinapalamon po ninyo ang mga politiko sa pamamagitan po ng inyong tax. Alam nyo po, kahit napakaraming problema ng bansa natin, ano ba naman yung mag-celebrate tayong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, di ba? Pero ang pinaka nakakabuwisit mga boss, itong pag-uusapan natin ngayon, pag-uusapan natin, Noche Buena na, wala pa rin nakukulong. Tapos pangalawa, ano yung handa nyo sa Noche Buena? Okay. Ay. So, mga boss, Merry Christmas muna sa inyo Happy New Year. Nawa ay nasa maayos, maganda kayo na kalagayan at maging kahit simple ang inyong Noche Buena. Ang mahalaga, sama-sama ang ating pamilya at nagmamahalan tayo. So, ang topic natin ngayon, Noche Buena na, wala pang nakukulong. Sabi ni PBBM, ilang beses niya binanggit na yung mga sangkot daw sa flood control scandal, sa flood control anomaly, hindi daw magkakaroon ng Merry Christmas. Pinagyabang pa nila yung kulungan daw. Mapupuno ang mga kulungan. Hindi sila magme-Merry Christmas, mapupuno ang mga kulungan. O PBBM, Noche Buena na. Nasaan na yung mga politiko? Yan, puro kasi puro kasi yabang, puro press release. 'Di ba? Nasaan na yung yabang mo, PBBM? Alam nyo mga boss, wala naman sanang problema 'Di ba? Pinagbigyan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ang administrasyon na patunayan na seryoso talaga siya sa laban kontra korupsyon. Pinagbigyan Biruin mo, mula SONA, 100 araw, mula nung lumipas yung SONA, pinagbigyan ng mga Pilipino. Baka naman may makukulong talaga, baka may masasampahan ng kaso. Pero wala pa rin nangyari. After ng first 100 days, nung nabunyag yung flood control scandal, pinagbigyan uli ng mga Pilipino. Sabi kasi may makukulong daw at very confident ang gobyerno, ang pamahalaan na may makukulong. Ang problema hanggang ngayon, mga maliliit na isda. Di ba? Mga maliliit na isda pa lang yung nahuli. Sasabihin, nakakulong na nga yung mga diskaya. Maganda, nakakulong ang mga diskaya. Di ba? Pero hindi tayo maniniwala, maglolokohan, mag-uululan tayo pare-parehas kung sasabihin natin, sina diskaya lang ang may kinalaman dyan. Hindi kakayanin ni na diskaya na makapangulimbat ng 100 bilyong piso o ng bilyong-bilyong piso na proyekto na hindi kasabwat yung mga politiko. Pag sinabi natin mga politiko, lahat yan. Mula sa ehekutibo, sa mga agencies, hanggang sa mga politikong congressman, tsaka sa mga senador. Ang problema, hanggang ngayon, wala pang nahuli na mga kasabwat na mga politiko. Kahit ilang beses na sinabi sa mga hearing na merong mga kasabwat, magkakasabwat sila. Anong pinagmamalaki? Anong pinagyayabang? Nahuli na ang mga diskaya? Nahuli na yung mga DPWH officials? Hindi nga kilala yung mga yan Di ba? Hindi nga kilala yung mga yan. Tignan nyo yung comment section. Hindi nga kilala yung mga pinaghuhuli na yan
Ang alam ng mga tao, merong mga sangkot na mga politiko, nasaan yung mga yun? At paulit-ulit niyong sinabi, mapupuno ang mga kulungan ng mga politiko. O ano na ngayon, PBBM, puro kasi yabang, puro press release. Aminin nyo na may palpak talaga diyan sa kung papaano gumagana ang pag-iimbestiga at pagsasampa ng mga kaso sa mga sangkot diyan sa flood control scandal. Oh, ayaw nyo aminin eh. Di napahiya kayo ngayon uli. Sumambulat na naman sa mga mukha ninyo. Yang kahihiyan ninyo. Di ba? Eh kayo nagpaulit-ulit eh. Sasabihin nyo, ang Pasko ay tungkol sa panahon ng pagmamahalan at pagpapatawad. Ay hindi! Hindi! Anong pagpapatawad, pagmamahal? Walang magpapatawad sa mga Pilipino. Magpapatawad. Daang bilyon ang kinulimbat, ninakaw sa pera ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Tapos sasabihin nyo, ito ay panahon ng pagpapatawad at pagmamahalan. Ulul! Hindi. Magmamahalan. Ano magpapatawad? Hindi magpapatawad. Huwag kayo magpatawad, mga boss. Pag ganyan kasi mangyayari dyan eh. Di ba? May iskandalo, magnanakaw ng daang bilyong piso mula sa pera natin na dapat pondong pampagamot sa mga ospital, sa mga pasyente sa ospital, pampatayo ng eskwelahan, pampatayo ng mga ibang social, mga infrastructure projects. Tapos ang mangyayari, walang makukulong, meron lang huhulihin ng mga maliliit na isla, tapos malilimutan natin, tapos sasabihin, magpatawad tayo. Kaululan yan, di ba? Tama, ang Pasko ay tungkol sa pagmamahalan. Tama, ang Pasko ay tungkol sa pag-iibigan. Pero ang Pasko ay tungkol din sa accountability. Walang tunay na pagmamahalan, walang tunay na pag-iibigan kung walang pananagutan. Tandaan nyo yan, ha? Kaya wag mo kaming paandaran ng season's greetings mo, President Bongbong Marcos. Diba? Wag paandaran ng season's greetings. Ano, gusto mong malimutan na lang namin? Gusto mong mabaon na lang sa limot? Porket Pasko, porket magbabagong taon, magse-celebrate ang mga manggagawa. Nagiinuman na nga yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino eh. Nag-happy-happy na nga eh. Diba? Pero hindi nangangahulugan na dapat makalimot. Huwag niyong ipagduldulan sa mga mukha namin na dapat tungkol sa pagmamahalan, ulul. Kaululan yan. Walang magpapatawad hanggat walang nakukulong na kurap. Walang magpapatawad hanggat hindi na ibabalik yung daang bilyong pisong kinulimbat sa pera ng taong bayan. Sasabihin nyo, panahon to ng pagkakaisa. Hindi. Walang magkakaisa. Kung ang pagkakaisa ay nangangahulugan, nakakalimutan natin yung mga magnanakaw na mga politiko ay wala magkakaisa. Walang ganun. Sasabihin nyo, ito'y panahon ng pag-iibigan at paghilom. Hindi. Hindi maghihilom ang sugat ng mga manggagawa hanggat walang napapanagot. Hindi maghihilom ang puso ng mga ordinaryong Pilipino hanggat nananatili na malaya yung mga politikong mga congressman, mga senador at mga nasa executive agencies. Sinasabi nyo magpatawad, ulol. Walang magpapatawad. Sasabihin nyo, kung ang Diyos nga nagpapatawad, paano pa kaya tayo? Eh, hindi tayo Diyos. Hindi ako Diyos. Diba? Oh. Hindi. Magpapatawad, pagkakaisa, pagmamahalan. Pinagsasabi nyo dyan. O nasaan na ngayon yung pinagyayabang ni Pangulong Bongbong Marcos? PBBM. Tapos, pinagyabang pa ni DILG Secretary John Vic Remulla, di ba? Pininturahan, ang ganda-ganda daw ng inayos daw yung mga kulungan kasi mapupuno. Napuno ng mga espiritu at mga kaluluwa. Oh, di ba? Napuno ng espiritu at mga kaluluwa yung mga kulungan, di ba? Oh, nasaan na? O yan ang problema. Di ba? Kaya magpapasko, merry ang Christmas. Ang nakakagalit dito mga boss, ganito eh. Na para bang walang nangyari, na para bang iniputan tayo sa ulo lahat, na para bang pagkatapos mabunyag yung bilyong-bilyong piso na anomalous and ghost flood control project, para bang pilit tayong pinakakalimot sa masalimuot, sa kagimbal-gimbal, the greatest corruption scandal in recent history. Diba? Parang ganun ang labas at dun, yun yung nakaka-insulto eh. Tapos ang gusto, ang mensahe sa atin,
tayong mga ordinaryo, tayong mga manggagawa, na tayo yung biktima nitong pinagagawa na kagaguhan ng mga korap na mga taong yan, tayo pa yung mag-a-adjust. Na para bang tayo pa yung dapat na mag-adjust at mag-give way sa kanila. Di ba? Talaga nga naman eh. Yan ang napakalaking insulto sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Lahat ng nagsasabi na tayo ay magpatawad, magmahalan at makalimot, mga sandakot na tanga. Alam nyo kung bakit? Ninanakawan ka pa, tas sasabihin mo, mahalin mo yung nagnanakaw sa'yo. Di ba? Tinatarantado ka na, tapos ang gustong palabasin, pasalamatan mo yung nananarantado sa'yo. Di ba? Yun. Yun ang punto dito. O Pasko na, Noche Buena na, wala pa rin napakulong. Anong kahulugan nito? Napahiya. Pahiyan todo-todo ang administrasyong Bongbong Marcos. Kaya mga boss, magpapasko at mag-New Year, huwag tayo makalimot. Magpapasko at mag-New Year, huwag mawala yung galit sa ating puso. Mag-celebrate tayo, tama. Mag-happy-happy tayo, tama. Gugulin natin ang oras na ito sa ating mga pamilya, sa ating mga anak, pero huwag tayong makalimot. Huwag tayong magpatawad. Hindi nangangahulugan na porket Pasko at Bagong Taon, kalilimutan na lang natin yung ginawa sa atin. Diba? Yan ang pakatandaan natin, mga boss. Okay? Merry Christmas, Happy New Year sa inyo. Anong mga handa ninyo? Paki-comment naman. Saan kayo nakatira? Anong handa ninyo? Tapos ngayon magno-Noche Buena. Nasaan na ngayon si DTI Secretary Roque? Pakita mo yung 500 piso, DTI Secretary Roque. Ito ang aming Noche Buena, kasimple lang, may orange, may palabok, tapos merong duck. Yan, tapos may puto bumbong. Simple lang. Ang sura ko diyan mga boss, hindi 500 piso 'yan. Maglolokohan tayo pare-parehas pag sinabi natin kasya ang 500 piso para sa Noche Buena. Nasaan na si DTI Secretary Roque? DTI Secretary Roque, ilabas mo yung Noche Buena mo. Dali. Ilabas mo yung Noche Buena mo. Pag hindi 500 piso yan, DTI Secretary Roque, pupukpuk namin sa ulo mo yan. Pinagduldulan mo sa amin, nakasa 500 piso. Sige, patingin ang Noche Buena mo, DTI Secretary Roque. Diba? Hamunin natin si DTI Secretary Roque, nasaan na yung yung Noche Buena niya na 500 piso. Ito nga pinagkasa lang siyempre. Waiting tayo sa post ni DTI Secretary. DTI Secretary, ipakita mo kung anong handa mo ngayong Noche Buena. Pag yan ay hindi halagang 500 piso, papipilahin namin yung lahat ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Isa-isa kami, pupukpuk sa ulo mo yung spaghetti, yung macaroni. Ayan. Merry Christmas. Yan. Merry Christmas mga boss. Mga boss, mag-happy-happy tayo siyempre, pero aalalahanin natin kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Hindi tayo magpapatawad. Hindi tayo makakalimot. Iibigin natin ang kapwa natin, totoo. Pero hindi kaibig-ibig yung mga siraulo ng mga politiko. Yung mga kasabwat diyan sa pangungurap sa kabangbayan. Yun ang punto natin dito. Noche Buena na. Mga boss, binabati ko kayo saan man kayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Pwede ba paki-comment kung saan kayo nanggaling? I-comment nyo anong probinsya, anong lugar ninyo, para makita, magkakilanlanan naman tayo. Merry Christmas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga OFW, mga kamanggagawa natin. Mga kamanggagawa natin sa iba't ibang panig ng bansa. So, yun ang topic natin ngayong gabi. Yan ang handa namin. Itong Noche Buena namin. Simple lang. Yan. Hindi 500 piso yan. Ulol lang magsasabi na 500 piso yan. Yun po ang Pasko namin. Simple lang. Pero mahalaga,
tayo mga manggagawa, masaya, sama-sama yung pamilya natin. Shout out sa lahat ng mga manggagawa. Bilang panghuli, bilang pangwakas mga boss. Bilang pangwakas. Una, bumabati ako ng Merry Christmas sa lahat. Ang Pasko po ay tungkol sa pagkakaisa, tungkol sa pagmamahalan, totoo yan. Pero pumapatungkol yan sa pagkakaisa, pagmamahalan, pagbubuklod-buklod nating mga ordinaryo. Kapag merong isang politiko na nagsabi na ito ay tungkol sa pagmamahalan, pagbubuklod-buklod, nakakagalit yun, nakakainsulto yun. Dahil sa ating mga ordinaryo, sa ating mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, ito yung araw at panahon kung saan makakapag-relax tayo, makakapagpahinga, makakasama natin yung pamilya natin. Nagiging posible mga boss ang pagse-celebrate natin ng Pasko dahil sa pagsusumikap ng mga manggagawa na kagaya natin. Nagiging posible na maging masaya yung Pasko dahil sa mga manggagawa na pinipili na magtrabaho, malayo sa kanilang pamilya para lang makapag-report sa duty, kumita ng gagarampot. Kaya ang Pasko mga boss ay tungkol sa mga ordinaryong mga manggagawa, sa mga construction worker, sa mga BPO, sa mga nasa pabrika, mga teacher, mga Grab driver, mga Lalamove, mga Shopee, sa mga jeepney driver, sa mga bus driver, sa lahat ng mga manggagawa. Araw po natin ito. Kahit na sinasabi natin tungkol sa pagmamahalan at pagkakaisa ang Pasko, hindi naman nangangahulugan na makakalimot tayo. Kailangan natin ang pagmamahalan at pag-iibigan nangangahulugan din ng pananagutan. Dapat may managot sa nangyayari sa bansa natin. At hindi tayo papayag na makalimutan na lang yan. Okay? So, kaya mga boss, huwag tayong makalimot. Huwag tayong tumigil sa ating galit, sa ating pangangalampag, sa ating pag-iingay. Pasko na, Noche Buena na, wala pa rin napapakulong ng mga politiko. Okay? So, kaya PBBM, puro kayabang, puro ka angas, wala ka namang naipakulong. Nag-aasta ka na wala kang sasantuhin, keso kabaro mo, kamag-anak mo, kaalyado mo, pero hanggang ngayon, hindi mo pa napapatunayan yan. Lagi mong sinasabi, seryoso ka sa pagsugpo sa korupsyon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin yan nakikita ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Huwag nyo kaming daanin diyan sa mga season's greetings ninyo. Ang kailangan ng mamamayan ng Pilipinas ay pananagutan. So, happy holidays, Merry Christmas mga boss. Nawa ay maging ligtas, mapayapa, puno ng pagmamahalan ang inyong celebration ng Pasko. At nawa ay maging masagana ang pagsalubong natin sa bagong taon. Baka magbabagong taon na, magpuputukan na, wala pa rin makukulong. Okay? Mag-ingay pa tayo, mga lampag pa tayo, magkaisa pa tayo. Okay? Next year ay galingan pa natin, ingayan pa natin, mga lampag pa tayo. Mag-iingat palagi ang lahat, mahalin natin ang isa't isa, mabuhay ang mga manggagawa. Alright? I love you all, love you mga boss. Ingat kayo. Happy Merry Christmas, Happy New Year.